are being created not so much to advocate minority interests or the underrepresented sector, but to get around the campaign finance laws. So it ties up also with the corruption of the whole party list system. Akap Bata, nagsimula po to as a non-government organization. So 8 taon na po ito. Hindi po pwede na kasali na siya nung 8 taon pa. Lahat ay pwedeng gamitin ang aming jingle. Lahat ay pwedeng gamitin yan. Pwedeng gamitin ng Comelec yan. Available naman ang mukha ko sa lahat. Okay lang. Wala raw ginagawa ang Villarcam para paikutan ang limitasyon sa pangangampanya. Basta kami ay hindi kami lalabag sa batas. Naintindihan namin yung aming ginagawang strategy at ang mga kalaban naman namin meron din strategy. Pero napupulaan ang Akap Bata dahil tila taliwa sa kanilang athikain ang paglalaan ng pondo sa political ad. If you have 23 million in ads, you don't seem to be that poor or marginalized. Sa kanilang Facebook account, hinikayat ng Akap Bata ang mga kandidato na imbes na maglaan ng milyong-milyong piso sa mga political ad, pakainin na lang daw ang milyong-milyong batang nagugutom. Ang isang 15-second television commercial daw na nagkakahalaga ng daan-daang libong piso, kaya nang magpakain ng 167 bata sa loob ng 6 na buwang daily feeding program. Ayon sa Akap Bata, galing sa mga pribadong individual na ayaw magpakilala ang ipinampondo sa kanilang TV ad. Para maging popular, para pag-usapan, at ang pangunahing layunin po kasi talaga namin ay mabigyan po ng atensyon talaga ang mga bata. Nga lang medyo controversial. Pangunahing prioridad daw nila ang pagsusulong sa interes, karapatan at kapakanan ng mga bata at hindi raw sila kailanman pagagamit kanino man. Sangayon din sila sa pagmamonitor ng pera at politika sa mga kandidatong lumalabag sa election law. Pero sana raw, mas pagtuunan ng mga kahinahinalang party list group na hindi kumakatawan sa marginalized sector. Tina Panganiban Perez, sa Hatutok, 24 Oras. Ipinagbabawal muna ng city government ng lungsod ng Maynila ang pagbibenta ng tigmamisong Tetra Pak juice na hindi kilala ang brand o walang address ng pagawaan. Posible raw kasing ginamitan ito ng magic sugar na nakaka-cancer. Nakatutok si JP Soriano. Sa tagong bahagi ng Santo Cristo Street, Divisoria, nakakita ang City Health Inspector ng mga hinahanap nilang murang Tetra Pak juice. Agad silang kumuha ng sample para ipasuri sa Food and Drug Administration. Kaduda-duda raw ang nasabing Tetra Pak juice na bukod sa di kilala ang brand, ay ni walang nakasulat na address ng pinagawa nito at expiration date. Baka raw may sangkap ito na magic sugar. Pero di raw kilala na nagtitinda ang nagbenta sa kanila ng mga di kilalang Tetra Pak juice. Pero mas mabuti po, itest ninyo para kung ipagpapatuloy namin pagtitinda niyan o hindi. Pinahinto na ng City Health Office ang pagbenta ng mga juice na ito. Apila rin sa mamimili na wag munang bumili ng mga ganitong Tetra Pak juice. Hindi natin malaman ngayon kung sino yung nagsusupply nito kasi tinigil na raw. So kailangan matest talaga muna. Kaya ang pinaka-advise namin, wag na muna sanang bumili. Kaya ang aling ito, agad binalik ang mga tipipisong Tetra Pak juice. Hindi na siyempre, takot din ako. Baka mamaya pati ko oo. Squelch the doubts of the general public that these are easily available in the markets or it's a general thing that is used today. Then we can probably test it and see if it does contain magic sugar. Bukod sa mga murang Tetra Pak na juice, kumuha rin ng sample ang City Health ng mga walang brand at tingi-tinging powdered juice at powdered shakes. Nag-ikot din sila sa Divisoria Market para tignan ang mga tindang asukal ng ilang stalls. Wala naman sila nakitang magic sugar. Ang Manila Police District naman, nagpaskil na ng mga tarpaulin sa iba't ibang palengke at bangketa sa Maynila na nagbabala sa publiko sa pagbenta at paggamit ng magic sugar. Nakasulat sa karatula ang itsura ng magic sugar at kung saan pwede magsumbong ang publiko. Pinaalahanan din ng mga pulis ang mga vendor. Masama sa masama sa kalusugan ng tao ito Ayon sa DOH, maaaring makamatay ang magic sugar kapag napadalas at napadami ang pagkain ng isang tao dito. Atay at bato raw ang maaaring maapektuhan. Ilan sa mga sintomas ng pag-expose sa magic sugar ay pagkakaroon ng lagnat, pananakit ng ulo at paninilaw ng balat. At habang inaantay pa ng City Health Office ang resulta ng mga test, patuloy raw ang kanilang gagawing survey at pagmumonitor sa iba't ibang tindahan dito sa Maynila. JP Soriano, nakatutok, 24 Oras. Walang pasidlan ang tunga ng mga magulang kapag nagsisipagtapos na o gumagraduate na ang mga bata
gaya sa Musmos Daycare Center sa Tondo, Maynila. Nakatutok si Marisol Abduraman. Suot ang mga puting toga. Masaya ang mga bata nagtapos kanina sa Musmos Daycare Center sa Parola, Tondo. Ang daycare ay tinatar ni Jundukat 5 taon nang nakararaan. Matatanda ang si Jundukat ang nang-hostage sa mga batang estudyante na naturang daycare na papunta sana sa isang field trip noong taong 2007. Nakadalo si Dukat sa okasyon dahil nakapagpiyansa na siya. Ang mga bata, excited sa program at excited na rin daw na tumungtong sa elementarya. Kasi dati hindi ako natututong magsulat, ngayon marunong na. At kahit mga musmus pa, may mga pangarap na raw ang mga chikiting. Gusto ko na agad maging doktor. Anong gusto mo maging paglaki mo? Maging doktor. Bakit gusto mo maging doktor? Gusto ko pong tulungan ni mga Siyempre, kung masaya ang mga bata, wala nang tutumbas-bas sa kasayahan ng mga magulang. Sulit na raw ang gastos. Nakagraduate na rin po siya ng kahit nasa kalagayan namin sa buhay na mahirap lang po kami. Magaang naman po sa loob namin. 65 na kinder nagtapos ngayong taon. Mas kakaunti kumpara noong nakaraang taon. Aminadong mga guro ng kapos sila sa budget. Lahat ng gamit namin sa school, free. Para aliwin ang mga bisita at mga magulang, syempre may presentation ang mga bata. Marisol Abduraman, Nakatutok, 24 Oras. Meron pong mahigit